400 is cut-off time niya is 27 hours. Kumbaga meron pa naman tayong allowance na bago natin natapos yung 400. Finish. Ayan guys, kikwento ko lang sa inyo. First time nating sumali ng ODAX. Alam ko maraming hindi pa nakakapanood nito nung sumali tayo ng ODAX. 400 agad. Pananaw ko rito sa ODAX is experience. Kaya sumali ako ng ODAX isang beses and pinili ko na yun daw pinakamahirap 400. Panoorin nyo, may video ako nito and nagkwento ako ng konti doon sa loob. Panoorin natin. Ayan guys, yung ODAX 400 ang sinalihan natin sa Subic last May 26, 2018. Ito yung by experience sinalihan natin and as a member ng Centurion, nag-marshal ako nun sa ODAX sa Rizal. After nun, meron kang pre-ride ng ODAX. Mamimili ka kung ano yung gusto mong salihan. Yun yung pinakang privilege namin ng mga nag-marshal sa ODAX. And after ko mag-marshal sa ODAX Rizal, sabi ko sasalihan ko yung ODAX, yung pinakamahirap na. Kaya nung nag-ODAX 400, yun yung preparation ko na sasali ako ng ODAX. Kumbaga experience eh. Eto, panoorin natin, papunta tayo ng Cubao. Habang nagpi-play naman yung video, ikikwento ko sa inyo kung ano yung mga nangyari. And yan, from Shaw Boulevard tayo, dumiretso tayo sa bus terminal sa Cubao, sa Victory Liner. Yun yung meet up ng grupo para sumakay ng Victory. Si Kuya, na-meet natin along the way, kakwentuhan. And nung nandiyan na tayo ngayon sa bus terminal, isa-isa nang nagdatingan yung mga kagrupo, mga kasama. Team Javier, yan. Tagal na nating mga kasama. And ang nangyari niyan, habang isinasakay namin yung mga bike namin dyan sa compartment ng bus, pag-akit namin sa taas, puno na. And ito yung nangyari. Ayun, standing kami from, yung iba nakaupo sa sahig hanggang San Fernando. And from San Fernando to Olongapo, salang kami nakaupo. And yan, 12:55 AM, dumating tayo ng Olongapo. Baba namin ng bus, inassemble na namin yung mga bike namin and nag-ride na kami para maghanap ng makakainan bago pumunta ron sa event. Ang nangyari nun, eto, 7-Eleven, nag-prepare kami ng makakain namin kasi tuloy-tuloy na yun yung papunta na kami rito sa event mismo ng ODAX. Yan, pumasok na kami sa Freeport. And first time ko dyan sa loob na nakabike and sama lang tayo sa grupo. And ito na yung hotel. Nalimutan ko na yung pangalan ng hotel. And dyan ako nagpa-register, pinakita ko yung pangalan ko, binigay na sa akin yung lahat ng kailangan. Yung kit, yung pinapipirmahan kada station, and yung warmer ng ODAX. Yeah. Yun yung mga kasama natin sa Centurion, mga nagdadatingan sila. And kumustahan. Yung iba, preparation ng bike and picture-picture. And yan, nag-tayo-tayo ng formation and yan, nag-start na. Nung inon ko na yung Strava, gamit ko lang sa telepono. And
Si Sir Dennis Malcaba, siya yung nakakakwentuhan ko tungkol sa ride sa Audax kasi parang nag 200, 300 na siya sa Audax eh. And nagkaroon ako ng idea sa kanya na kaya niya and nakakasama ko naman siya sa ride and halos kung ano yung ride niya, i-ride ko rin. Kaya doon ako nagkaroon ng idea na kaya ko rin. And yung preparation ko niyan, every weekend yung ride namin eh. Pero ako, isang beses lang ako, parang Wednesday yun, umakyat ako ng Antipolo and weekend na yung simula niyan. Nagkaroon lang ako ng isang mahabang ride nung Wednesday and start na yung Audax 400 ng Sabado. And eto na ngayon si Kuya Dennis na dumating and kasama ko siya sa 400. And yan na, and nagsalita dyan si Carmela na this is not a race. May mga sinasabi sila sa start. And yung 3 a.m. nag-start ang ride. And sa starting line, pakiramdaman pa. Ayan, mababagal pa, madilim. And ako nun is hindi ko na alam kung saan ako sasabay o ano. Totally, kaming mga grupo nawala kami dyan sa starting line eh. And nung palabas and paakyat na tayo, may konting ahon, doon na nagkakasubukan na makikita mo kung makaka-overtake ka o ano. Kesa mabitin ka, overtake ka sa kanila. And first stop natin dyan sa 50 kilometers. Kumbaga may lakas pa tayo dyan. Nakakatutok pa ako sa kanila nun. Mga kasama ko sa Centurion. Yung 50 kilometers. As in, nakakatutok pa tayo yung ganun tagpo. Pero after that, kukwento ko sa inyo later. Ang bilis marating yung yung 50 kilometers dyan. Sa sobrang excite. And yan na yun, checkpoint. Parang hindi ko lang nakuna ng oras yung madilim pa eh. Ibig sabihin parang almost kulang-kulang 2 oras, parang ganun. And nung umalis tayo sa 50 kilometers, madilim pa. Pinipilit ko pang makatutok sa likod nila. Pero later on, yung pa 100 na wala ako eh. Hindi ko na kinaya eh. And may nararamdaman ako nun sa sa legs ko. Ayan, nakakatutok pa ako sa kanila, mga kasama ko sa Centurion. Paliwanag na nun and nandyan pa rin ako, mga grupo pa kami, magkasama pa rin kami. Ayan. Nakakasabay pa ako. And eto na yung tagpo na as in yung sa preparation ko, naubusan ako ng tubig and naiwan na ako nila dyan. And nangyari pa dyan along the way na may nakikita akong mangga. May mga mangga sa along the way na sinubukan ko pang kumain nun. And may bulusok na konti papuntang Candelaria na ba to? And yun, may na-overtaken pa naman tayo na mga bikers. Parang nandun yung kumpiyansa ko na, may na-overtaken pa tayo, hindi pa tayo dun sa huli na nagagawa pa natin. Tuloy-tuloy pa rin. And yan, pinapass forward natin. And pag may nakikita akong biker sa unahan na kasali sa Audax,
tumututok din ako. Yun yung parang china-challenge mo rin yung sarili mo na kaya mong tumutok sa kanila. And yun na rin, konting ano yun, nakaka-aero ka para dun sa tinututukan mo. And eto sila, ayan guys, nanghihina na tayo dyan. And nauna silang nadaanan, nakita nila ako, tinawag nila ako, dyan na sila nag-breakfast. And yung eksena rito, ito si Arnold, nagpakita siya sa akin nung pang-antay-pulikat daw yung ginagamit niya sa jogging o ano. Nahiya akong hingiin kasi nakaramdam na ako nung pulikat nung pinuntahan ko yung hiningihan ko ng tubig yung mga bata o ano. Parang may something sa sa legs ko. Ang nangyari sa akin nun is mataas yung upuan ko nung ibinalik ko ron sa bisikleta ko kasi nung binaba namin para maipasok doon sa bus. Yun yung naging problema ko pag bubuo nung bisikleta is mataas yung naging upuan ko and later on ko na lang nalaman. And eto nung tapos namin kumain, diretso ulit. Diyan nakakasabay pa ako sa kanila from start. And alam ko, after nyan, hindi ko na kaya, pinauna ko na sila eh. Ayan, sinabi ko, kalas na ako sa kanila. Nagsolo na ako dyan. Sarili kong pacing. Basta ang sa akin is, makarating ako ron sa at checkpoint ng abot sa oras. Hindi, kumbaga, nami-maintain ko yung speed ko from 50 to 100, 100 to 150. Inaalam ko lang doon yung cut-off time. And yan yung may mga umu-overtake sa atin. And yung ibang umu-overtake sa atin, napapansin ko, along the way na mauunahan ko rin sila. Kumbaga talagang nasa iyo rin yung pacing mo kung paano mo gawin yung yung endurance mo. Nagpipace sila ng 30 noon, parang ako 25, 26, ganun yung pacing ko. And yan sila, umovertake sa akin and umovertake din uli ako sa kanila. Yung mga part na traffic. Eto si Kuya, nakasabay natin dun sa bakery. And ang ni-ride niya is 300. Pabalik na siya, papunta pa lang ako ron. 300 ka? Ayun, ang bubunuin ko pa dyan, 250. Sariling pace ko na dyan and kung ano yung maramdaman ko, tuloy ko lang and nagutom ako, kakain ako. 150 kilometers. Yan checkpoint sa 150 kilometers. Tuloy na pero matindi na yung init. Si Mimi and si Noli along the way nakakasabay ko. And sila yung nagkakwentuhan kami along the way, nagkasabay kami. Nagkataon yung mga pacing namin pare-parehas and yun ang nangyari. Naiwan nila ako dyan, iba yung nararamdaman ko kasi pinupulikat na ako noon. Kaya gantihan kami dyan, palitan. And yan nung pinupulikat na ako, bumili ako sa nasaba, naka-coke. And buti na lang, nawala yung pulikat ko, tinuloy ko lang. And yun, along the way na may makikita tayong pasali sa Audax, tumututok tayo ron and gagawa nating unahan.
Continuous lang yung pajak. Yan. Ito yung mahabang mainit na grabe dito ako noon halos maubos na dito sa lugar na to kasi mainit na eh. And yun, napapansin natin tagmang ganong lugar na yun, nung time na yun. Yun, may mga pabalik na. And yun, nagkita-kita kami rito sa tindahan ni nanay. Sobrang bait ito ni nanay. Okay, panoorin natin to. Lunch na natin. Dito kami sa bayan ng Mabini. Pabait ng mga tao, grabe. Guys, yung kinain naming mangga dyan, as in, pinakain kami ng libre nung may-ari niyan, sila nanay. Sobrang bait niya and sobrang na-appreciate namin. And yun, maraming salamat. Pag nasa Maynila kasi, yung experience namin dito hindi na mangyayari. Dito man lang mangyayari sa Maynila, hindi. Ayan, nasabi rin natin kay nanay ko ano yung experience natin dun sa kanila. And yun, tuloy-tuloy tayo. And nandito na tayo sa bayan ng Sual. Alam ko, eto na yun eh. Nang sinasabi nila parang may diversion dyan. Dapat hindi kami dyan dumaan eh. Yan yung alam namin. And sobrang init. Buko juice. May kasama na ako. Along the way, may nakakakwentuhan. And yun, tuloy-tuloy na kami papuntang kilometer. Yung sa 200 kilometer checkpoint na tayo. Ito yung mga kasama ko, mga Centurion, sinabi ko una na sila. Yun. Yung pabalik na sila, papunta pa lang kami. Basta hindi tayo abuti ng cut-off time per sa 200, basta abutin pa natin, hindi tayo ron abutin ng cut-off. And after niyan 200 na yan, kanya-kanyang diskarte kung paano ka magre-recover. And ito yung Strava natin. Nag-average tayo ng 203 kilometers and 7 hours and 52 minutes. Yun yung from 200 kilometers, yung na-ride natin ng 200. And yan, after naming maghalo-halo, natulog kami ng 1 oras. Kaming tatlo yung magkakatabi sa shade house para alarma kung meron titingin or kung tatlo kami, mas maganda eh. Yun, sabay-sabay kami natulog and umalis na uli kami. Yun, lumabas na kami ng bayan ng Sual. And yung mga nakita natin sa kilometer, sa checkpoint ng 200, eto na uli sila. Mga nakasabayan natin. Kwentuhan along the way. Yan na lang nakakukuha natin na medyo relax pa tayo dyan. Yung may biglang tumigil na sasakyan nun eh. Kumbaga kami nagulat kaya sumigaw ako ng time na yun. Kasi yung pacing namin dyan parang 20 to 25, something na ganun yung na may maintain namin. Yan, may mga umo-overtake. And dyan, na mahinga kami dyan, yun, naglalampasan na yung iba. Kumbaga, tapos sa unahan, mamamahinga yun, and kami naman yung overtake sa kanila. Ganun lang yung labanan. Depende pa rin sa mga pahinga eh. Ayan, eto na naman, nag-overtake na naman sa amin.
And habang tumatagal, doon nagkakatalo sa mga pahinga. Yan na, sa may... Ayan, sa banana boat. And makikita natin yung pahinga. Yung ibang mga kasali, makikita mo, ayan, may sag sila, and yung iba na mga mahinga na sarap ng higa. Kami sa mga shade house lang, pwede na yun. And tuloy-tuloy kami. Dito, mamamahinga kami. Muna kami. $125 pa para matapos. Pagkatapos naming matulog gabi na, and nung time na kumain kami ng hapunan dyan, as in totally ayaw nang tanggapin ng lalamunan ko yung pagkain. Yun yung na-experience ko dyan na ayaw nang tanggapin. Talagang sinusubo ko na yung kanin, ulam, then iinom na lang ako ng tubig para malamnan yung tiyan ko. Kumbaga ayaw nang tanggapin eh. May mga ganung pangyayari, pero pinilit ko pa rin yung sarili ko. And yun, tuloy-tuloy tayo papuntang sa checkpoint ng last 50 kilometers. Nakaka 352 kilometers na tayo dyan. And nung nandyan kami, nag-iya sila Mimino na umidlip muna rin kami ng 30 minutes. Then saka kami umalis. Ride na uli kami papunta ng Subic. Meron kami dyang isang tinuli ng 7-Eleven, nagkape kami. Dyan, from 50 kilometers, parang eto yun. Yun, diretso na kami. Kasama ko yung dalawa. Ang maganda nun, dun sa dalawa, yun, naghihintayan kami. Kumbaga may kakwentuhan along the way. And yun na, eto na, pababa na ulit tayo ng Subic. And inabot kami ng, kami 3 o'clock ulit, and yun, 24 hours natin ginawa yung Audax 400. Parang ang oras ng Audax 400 is cut-off time niya is 27 hours. Kumbaga meron pa naman tayong allowance na bago natin natapos yung 400. Ayan, dito na tayo sa loob. Papunta na tayo ng Mangrove, parang Mangrove Hotel ba yun? O game? Finish. 3 o'clock. Mga kasama natin. And pupunta tayo ron sa registration para pakita yung ating ayan na. Pipirma ka, and yun, registered. And natapos na natin yung Audax 400. Yun yung experience natin na proud ako sa sarili ko na natapos ko. May mga DNF eh. Kumbaga sa akin, inaral ko rin yung oras eh, na i-divide mo yung lakas mo ron para kayanin mo. Hindi yung banat ka ng banat. And along the way na may nangyayari sa akin, pinupulikat ako. Buti nagagawan ko ng paraan. Kagaya dito sa, nakakaramdam na tayo ng laspag. Isa sa labanan dito sa Audax is mental challenge pagka may mga nangyayari na sa'yo. Kung gi-give up ka, kung paano mo ayusin ang sarili mo, kung paano mo isosurvive dun sa mga nararamdaman mo. And yun yung nangyari sa akin, pero na-survive natin. Dun sa may mga katanungan, comment lang kayo sa baba, and lalagay ko sa description yung Strava record natin, and kung paano tayo nakasurvive dito. Nagkwento pa rin ako yung mga nangyari along the way, paano kami matulog. Nagawa natin ng maayos, nakauwi tayo. Nagawa natin yon 24 hours, and ang cut-off naman yan is 27 hours.